Okay, so atin pong pag-uusapan ngayon ang tinatawag natin na pagsusuri ng demand. So ano nga ba itong pagsusuri ng demand? So nauna sa lahat, meron po tayong tinatawag dito na ceteris paribus. So ang ceteris paribus, ito po ay isang salitang Latin na parirala na nangangahulugang all other things being equal o habang ang ibang mga bagay ay hindi nagbabago. Sa economics at iba pang mga agham, panlipunan, mga social sciences, ginagamit ito bilang isang paraan upang masuri ang epekto ng isang salik sa isang sistema, habang ipinagpalagay ng ibang mga variable ay nanatiling hindi nagbabago. So dito po tayo ngayon sa formula nitong tinatawag natin na pagsusuri ng demand. So ang formula po natin dito ay QD. Gumagamit po tayo ng QD sa quantity demand at P naman sa price. So dito po makikita nyo ngayon ang table. Meron po tayong punto, QD or quantity demand at P sa price. So tandaan po ninyo dyan ang ating punto A at punto B. Quantity demand 170 at 140. At sa price naman meron tayong 6 at saka 8. Okay, so dito po ang kasunod natin gagawin, ang ating QD1 ay 170 kung inyo pong natatandaan sa table natin. At 140 naman sa ating QD2. Price 1 is 6 and price 2 natin is 8. So ito po yung ating gagamitin ngayon. 170 less 140, QD1 less QD2. So ang resulta po niyan is 30. Kung inyo pong ima-minus ang 170 minus 140. At saka dito naman po sa price, price 1 minus price 2. 6 minus 8 is equals to negative 2. Kasi mas malaki po yung 8 kaysa sa 6. So yung sagot po is negative 2. At ang result ngayon na 30 at saka negative 2 mula sa ating mga na-subtract, ay atin po itong siyang i-divide. So 30 divided by negative 2 is equals to negative 15. Kasi po negative po yung kanyang divisor. So ang magiging result po niya ay negative din. So ang sagot ay negative 15. Okay, so itinuturing po dito ngayon na unknown ang quantity demand 1 at saka yung sa price 1. So ibig sabihin dito po tayo mag-focus ngayon sa quantity demand 2, which is 140. So ang result po natin na 15, steady lang po yan siya dyan. So ilalagay po natin siya sa formula. So negative 15 is equals to quantity demand 1. So since ano po yung quantity demand 1, diretso po tayo sa quantity demand 2, which is 140. At saka price 1 na unknown din, di ba? Dito po tayo sa price 2, which is 8. So 15 times 8, Kasi po kukunin po natin itong ngayon, itong 120. Kung nakikita niyo po diyan, naka-highlight po yung 120. So dapat nating makita or malaman kung saan natin nakuha ang 120. So inyong tatandaan po na yung result natin na 15 ay i-minus natin diyan sa ating price 1 na 8. So price 1 times 8, diba, is equals to 120. So yan po ang resulta. Kung i-multiply natin itong 15 sa 8. So ang result po is 120. So nakuha na po natin ang 120. So negative 15 plus 120 is equals to quantity demand 1 minus 140. So saan po nanggaling ang 140? Yan po ay given sa quantity demand 2. So negative 15 plus 120 na yung result natin ng kanina ng ating na multiply na 15 times 8.
120 plus 140, so equals to quantity demand 1. So negative 15, price 1 plus 260, no? Saan po nanggaling ang 260? 120 plus 140. So yung result po niya is 260. So yan na po yung result natin ng quantity demand is equals to 260 minus 15p. Okay, so yan po yung paraan para makuha natin yung quantity demand. Okay. So ano po yung next process natin? Kukunin po natin ngayon yung price na 9 or siyam. So paano po ang ating gagawin? No, sa pagkuha ng 9, kailangan po natin ngayon itong gamitin na formula ang sumusunod. So una po ay yung 260 na yung result natin kanina sa ating unang formula. 260 at ima-minus natin ito ngayon sa 125. So saan po natin kinuha ang 125? So 140 given po yan siya sa quantity demand 2 na 140. I-less natin dyan yung 15. Diba? Yung result kanina sa ating unang formula na ipinakita. So, the same po yan. 15. Yung ima-minus natin sa quantity demand 2 na 140. At magre-resulta po yan siya sa 125. So, nakuha na po natin kung saan ngayon ito nanggaling ang 125. So, 260 less 125 is equals to 135. So 135 divided by 15, ang result po ngayon ay 9. Kaya po nakuha natin ngayon ang price na 9. Okay. So kung makikita po natin din yan sa quantity demand, nung nakuha din po natin ang 125 dyan. Okay. So ano po yung kasunod nito? Kukunin po natin ngayon yung 95 na quantity demand. So ano yung formula natin gagamitin? Quantity demand 260, no, the same thing sa ating ginamit sa naging result sa ating formula kanina sa una. Tapos ililess natin ang 15, given pa rin po yan, at saka yung 11. So yung 11 makikita po natin yan sa price doon sa ating table. Nandun na po, given na po ang 11. So 260 less 165. Okay, so saan po nanggaling ang 165? Ang 165 ay makukuha po natin yan sa pamamagitan ng ating pag-multiply ng 15 sa 11. So 15 times 11 is equals to 165. So 260 less 165, ang result po niya ngayon is 95. Okay, so yan po ang naging result ng ating ginawa, no, sa pagkuha ng demand na 95, no, quantity demand. Okay, so dito po nalaman natin at naintindihan kung paano ngayon makuha itong demand. So meron pa po tayong mga kasunod na mga gagawin at kasunod na mga videos, no, sa ating lesson sa susunod. So stay tuned lang po tayo para atin pong maintindihan, at kung medyo hindi pa po natin nakuha, pwede naman po natin i-replay ang video, at sa gayon atin po maintindihan ang ating paksa. So good luck po sa inyo mga mag-aaral, and God bless.